Alam ko magagalit na naman yung mga troll, magagalit na naman yung mga Duterte supporters kasi sinasabi natin ang totoo. Alam ko na yan. Kaya galit kayo sa akin kasi sinasabi ko ang totoo. Kaya galit kayo sa akin, gusto nyo kumampi ako sa inyo. Ay hindi ako kakampi sa fake news at saka balaktot ng mga paniniwala. Sorry na lang. Bah, dalawang incumbent senador ang pwedeng makulong before Holy Week or after Holy Week. Eh, ilang araw na lang yan. Alam niyo kung bakit? Kinumpirma na po ng Department of Justice na meron ng resolution ang DOJ para panagutin sa malversation of public fund tungkol sa flood control scam ang dalawang senador. Bali tatlo yan eh. Kalang yung isang senador nakakulong na, dating senador. Kasi ang tinukoy po ng DOJ, lalo na ho ni Assistant Secretary Spokesperson na si Attorney Martinez, na tatlong malversation, tatlong kasong paglustay, malversation of public fund, ang resolution na inirekomenda nila sa Ombudsman, papunta ng Sandigan Bayan, laban kay Senador Joel Villanueva. At halos ganun din ang mga kaso na inirekomenda nila para kay Senador Jinggoy Estrada at dating senador na ngayon ay nakakulong na sa ibang kaso, si Bong Revilla. Ayan po. Saya sinabi ko nga, may ilang araw pa bago mag-Holy Week, so posibleng mangyari yan o after Holy Week. Pero siguro kung may pagkakataon, baka bigyan mo na niya ng bakasyon pa rin. After Holy Week. Ayan naman, idea lang. Nasa ating pamahalaan po ang lahat ng authority, kapangyarihan tungkol dyan sa ganyang klase. So, ito yung update sa nangyayari. Pagpapatunay lang na hindi sila tumigil. Hindi lang nila minadali kasi nga yung case build-up, yun na kailang pinapairal. Ayaw nilang magrekomenda ng kaso ng hilaw, malasado, or hindi sigurado. Umaga sa sinaing, gusto nila luto-luto. Kumbaga sa itlog, ayaw nila ng malasado. Gusto nila luto pa rin. So, ganun. Katibay yung basihan sa malversation of public fund na non-bailable offense, graft and corruption po yan sa flood control scam. So, dalawang dating senador at dalawang incumbent senador at isang dating senador ang pare-parehas ang kaso. Yung kay Escudero, hindi pa ho tapos. Under case build-up pa rin. Kasi yung Filipino-Chinese na sinasabit na siyang tumanggap umano ng pera, yun ang hinihintay. Pag yun ay tumistigo laban kay Escudero, kalaboso si Escudero. Kasi yung tao umano o konektado kay Escudero ang siyang tumanggap ng pera para daw kay Escudero. Pero kailangan i-connect yun. Yun yung parte ng case build-up na ginagawa ng DOJ. Okay? So, alam naman natin pagdating sa Ombudsman dahil sila yung final prosecutor na nag-i-evaluate yan. Pero pagdating sa kanila, formalidad na lang yun. Tapos diretso na ho sa Sandigan Bayan. So nagpapatunay, hindi pa tapos. At dapat lang naman. Dahil ang expectation ng mga Pilipino dito at sa abroad, sa buong mundo, dapat maraming makulong na personalidad sa politika. At dun ho sa Kongreso, meron ng 8 na mga kontraktor na congressman pa ang kinasuhan. At ang una dyan ay si Saldico na ngayon talagang mukhang hindi niya babalik. Pero kahit hindi siya bumalik, patong-patong ang kaso niya, pag nakahatulan siyang guilty sa trial sa Sandigan Bayan, ay kalaboso lalo siya. At kahit naman siya wala, tuloy ang kaso. Dahil lalo na ngayon, mayroon pong mga state witness. Anong ibig sabihin yan? May mga testigo ang estado na magpapatunay na sangkot ang mga congressman at mga senador. At yung mga testigong yan ay si dating Undersecretary Bernardo at dating District Engineer Alcantara. Matitibay pong testigo yan dahil sila yung kasapakat or sila nag-operate, sila nagpartihan ng pera at sila nag-deliver ng pera sa mga proponent ng mga senador at congressman. Dati at kasalukuyan. Ayun po yun. So, may pag-asa pa rin. Kahit medyo mabagal, medyo bumagal, pero at least may pag-asa pa rin. Hindi pa tapos. Huwag kayong maniwala dun sa pakulo na sinasabi ng mga anti-Marcos o Duterte supporters na wala na daw nangyayari. Nagkampihan na ang magnanakaw sa gobyerno. Hindi naman po ganon. Ini-a-apply pa rin nila ang batas. Hindi lang talaga ganong kadali
kasi ayaw nilang bara-bara tapos madidismiss lang. Pag na-dismiss kasi wala na. Hindi na pwedeng i-refile ang kaso. Ayun ang ayaw mangyari. Pag na-dismiss ang issue ito sa korte dahil kahinaan ng ebidensya o hindi pinaghandaan, lalong kawawa ang mga Pilipinong may-ari ng pera. Dahil hindi na mababawi yan. Wala nang mananagot. Pero itong ginagawa ng gobyerno ngayon, dahan-dahan para swak, dahan-dahan para ma-produce ang matibay na ebidensya para tuloy-tuloy hanggang sa trial. At yung mga testigo at dokumento, yun po yung papatibay yan. Bahala na ang Sandigang Bayan. Sa kanila babagsak yan. Per second, third, o fifth division. Maraming division sa Sandigang Bayan na maghahawak nitong mga corruption issue ito. Okay? So, tulungan pa rin natin ang gobyerno at mga otoridad na itulak ito at huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi pag bumigay na hindi nagka-interes ang masang Pilipino o mamamayang Pilipino sa isyong ito, mababaliwala lahat ito. Sayang yung pera. Higit sa lahat, sigurado ibabalik at babalik pa rin ang korupsyon pagka walang nakulong ng malaking tao sa gobyerno. Senador, congressman o dating cabinet secretary. By the way, nabanggit ko, si Bunuan kasama ako sa malversation ng public fund. Dating public works and highway secretary. Kaya nga dapat may mga cabinet secretary, senador, congressman, contractor, at iba pa, makukulong po sila. Yung iba nakakulong na, tuloy-tuloy pa rin yan. Okay? Diba? Kung yung iba sisingit na naman, o nasan yung maleta? Ay wala pa ho. Wala nang kredibilidad yung maleta, pero pinapatulong pa rin ng NBI. At ang NBI po ang unang nag-imbestiga dyan. Hinihintay ni Senador Marcolet, ni Senador Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee. Willing siyang imbestigahan itong maleta isyong ito. Pero ang problema, itong mga maleta boys hindi nakikipag-coordinate, parang hindi seryoso. Hindi kasalanan ng Senado at ng Blue Ribbon Committee kung bakit sila hindi na-imbestigahan o tinatanong. Kasi hindi sila nakikipag-coordinate. Okay? Sabi ni Ping Lacson as chairman, si Atty. Baligo daw hindi seryoso na makipag-coordinate sa kanyang opisina para iharap sa Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin yan, mali na naman yung pinapakalat ng mga Duterte supporters or nasa likod nitong maleta boys na binabaliwala at hindi iniimbestigahan. Ayan pala yung totoo. Nag-iimbestiga ng NBI, bukas ang pinto ng Blue Ribbon Committee, ayaw namang makipag-ugnayan na seryoso ang nasa likod ng dating mga sundalo. Yan ang totoo. Kabaliktaran at binabaliktad nila, pilit nilang nililinlang ang taong bayan sa kanilang mga pakulo na para bang walang ginagawa ang gobyerno. Hindi totoo yan. Lahat ng ginagawa, lahat ng pagpatupad ng batas ay ginawa noon at patuloy na ginagawa ngayon. Real talk lang po tayo, ha? Alam ko magagalit na naman yung mga troll, magagalit na naman yung mga Duterte supporters kasi sinasabi natin ang totoo. Alam ko na yan. Kaya galit kayo sa akin kasi sinasabi ko ang totoo. Kaya galit kayo sa akin, gusto nyo kumampi ako sa inyo. Ay hindi ako kakampi sa fake news at saka balaktot ng mga paniniwala. Sorry na lang.